back mga master sa ating YouTube channel. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa schedule upload. Ang schedule upload ay napakalaga ito sa ating balance power distribution. Isa rin ito sa requirement pag nagpapasign tayo ng electrical plan para makapag-comply tayo sa PEC or Philippine Electrical Code. Okay guys, proceed na tayo sa ating topic na single phase schedule upload. Mayroon tayong 8 circuit breaker. Ang description upload ng circuit number 1 LO na may 14 outlet. Circuit number 2 same din, LO may 14 outlet. Circuit number 3 CO or convenience outlet may 6 outlet siya. Circuit number 4 same din, convenience outlet may 7 outlet siya. Circuit number 5 aircon unit 1 horsepower may 1 SPO outlet. Sa circuit number 6 another aircon unit 2 horsepower 1 SPO outlet. Circuit number 7 aircon unit 1 horsepower. Yung circuit number 8 natin spare siya para in case kung sakaling may masira dito sa mga circuito na to ay dito natin siya ililipat sa spare. Okay guys, ang pinaka source natin sa lahat ng circuit breaker is 230 volts. Dito naman tayo sa volt ampere load. Volt ampere load or watts ay isa lang. Okay, sa circuit number 1 ay merong 1,400. Sa circuit number 2, merong 1,400 din. Circuit number 3 ay meron siyang 1,200. Circuit number 4, meron siyang 1,400. Sa circuit number 5, ito yung sa aircon 1 horsepower, meron siyang 1,840. Sa circuit number 6, ito yung sa aircon 2 horsepower, meron siyang 3,680 volt ampere. Dito sa circuit number 7 aircon unit din, same sa circuit number 5 1 horsepower, meron siyang 1,840 volt ampere. Itong volt ampere sa circuit number 5 na may load description na aircon 1 horsepower 1,840. Ganito yung pag-compute yan guys. Ang bawa sa 1 horsepower na aircon, meron siyang 746 watts times 2 equals 1,492 watts. Kasi yan pag start ng fan motor tsaka yung sa compressor, halos nagdodoble siya, nagta-times 2 siya. Kaya ito yung nagiging result, 1,492 watts. Sa 1,492 watts, divide mo siya sa 230 volts equals 6.48 or 6.5 ampere load. Yung 6.5 ampere load
i-multiply mo pa siya sa 1.25%. Ito yung demand factor. Magiging result niyan is 8 total ampere. Yung 8 total ampere, multiply mo sa 230 volts. Ang result niyan is 1,840 volt ampere. Ito na yung nandito sa sa circuit number 5, 1 horsepower na 1,840. Ganon din dito sa circuit number 7, aircon unit, yung description of load niya, 1 horsepower. Ang volt ampere load niya is 1,840. Dito naman sa circuit number 6, aircon unit din yung description of load niya, 2 horsepower. Ang volt ampere load niya is 3,680. Okay. Sa pag-compute ng 2 horsepower na aircon unit, 2 horsepower ay meron siyang 1,492 watts. Starting niya times 2, 2,984 watts. Sa 2,984 watts, divide mo siya sa 230 volts, the same dun sa 1 horsepower. Ang maging resulta niya ay 13 ampere load. Sa 13 ampere load niya, i-multiply mo pa siya sa demand factor na 125%. Ang magiging result niya ay 16.25 total ampere. Ngayon, para makakuha tayo ng volt ampere, same procedure dun sa 1 horsepower. Yung 16 total ampere ay multiply pa natin siya ng 230 volts. Magiging 3,680 siya volt ampere. Ito na yung nandito sa volt ampere load ng circuit number 6 na may description of load na aircon unit 2 horsepower. Kaya ito yun, 3,680. Ayun. Okay guys, proceed na tayo dito sa sa circuit breaker. Dito sa circuit number 1, meron siyang load ampere na 6. Kaya ang circuit breaker niya ay 15 ampere. Standard to guys sa LTG lightings. Sa circuit number 2, same lang din siya sa circuit number 1. Sa circuit number 3, may load description siya na CO. Ang load ampere niya ay 5.2. Ang circuit breaker niya is 20 ampere. Sa circuit number 4, may description of load na CO. Load ampere niya ay 6. Ang circuit breaker niya rin ay 20 ampere. Sa circuit number 5, ang load description niya ay aircon unit 1 horsepower na may load ampere na 8. Ang pasok din siya sa sa 20 amperes na circuit breaker. Dito sa load number 6, circuit number 6, ang description of load niya ay aircon 2 horsepower. Ang load ampere niya ay 16. Ang circuit breaker niya ay 30 amperes. Sa circuit number 7, same lang din siya sa circuit number 5. Mayroong 8 load ampere at 20 amperes na circuit breaker.
Okay guys, proceed tayo dito naman sa size of conductor. Sa 15 ampere, meron siyang 2.0 mm squared na size of conductor. Sa 20 ampere, ang size of conductor niya is 3.5 mm squared. Sa 30 ampere, ang size of conductor niya is 5.5 mm squared. Itong circuit number 7, meron siyang 20 ampere. Ang size of conductor niya is 3.5 pa rin mm squared. Kapareho lang din dito sa sa CO, saka yung sa circuit number 5 na 1 horsepower din na may 20 amperes na circuit breaker. Itong 3.5, ito yung mas kilalang number 12. Itong 5.5 naman, mas kilala ito na number 10. Itong 2.0 naman, mm squared, mas kilala to na na number 14. Kung mapapansin natin dito guys, dito sa load ampere niya, i-versus natin dito sa circuit breaker niya. Itong mga load ampere ay nasa minimum lang to. Kung minimum siya halos kalahati. Kung titingnan natin dito sa sa circuit breaker nila. Kasi meron tayong tinatawag na minimum load, meron din tayong maximum load. Yung maximum load, yun yung 80% dito sa circuit breaker. Halimbawa, 20 ampere, ang gagamitin mo dito is 80%. Yun yung pinaka maximum load mo. Itong mga load ampere na to, mga minimum load lang to. Kung ikukumpara natin yung minimum load sa maximum load, kung mapapansin natin, mas mabilis masisira yung mga circuit breaker. Kasi naka-maximum load sila. Samantala, kung naka-minimum load lang sila, hindi nag-iinit yung mga breaker na to, mga circuit breaker. Yun ang advantage sa minimum load kung i-versus mo siya sa maximum load. Okay guys, proceed naman tayo sa pagkukompute ng main circuit breaker. Kasi kung mapapansin nyo guys, mga kamaster, ang nagpoprotekta dito sa ating mga load ay yung circuit breaker. Pangalawa, yung pinaka main circuit breaker. Ito yung mga branches breaker lang to. Mga branches. Ito yung i-compute natin ngayon. Ito yung pinaka-importante kasi halos tutok talaga to. Main circuit breaker. Itong main circuit breaker ay talaga kumbaga naka 80% talaga siya. Maximum load talaga siya. Kung ikukumpara natin dito sa mga brancher breaker. Kasi ito nakaprotekta sa lahat to. Sa pinaka total load. Sa pag-compute naman nito mga kamaster, itong total nitong volt ampere load, meron siyang 12,760 total volt ampere. Hindi yan batable. Total volt ampere po yan. Sa first 10,000 volt ampere, i-multiply mo lang siya sa 100%. Kaya maging result niya din ay 10,000 volt ampere. Yung pinaka remaining load niya na may 2,760
volt ampere, multiply mo siya sa 40%, ang itong magiging result niya, 1,104 volt ampere. Ito total mo lang din siya uli. Magiging result niya is 11,104 volt ampere. Yung 11,104 volt ampere, i-divide natin siya sa 230 volts. Ang magiging labas niyan is ampere na, 48.3 ampere. Yung pinaka largest motor natin, ito yun, aircon unit natin na may 2 horsepower, na may volt ampere na 3,680. Ito yun, largest motor, 3,680 volt ampere. I-multiply lang natin siya sa 25%. Ang magiging result niya is 920 volt ampere. I-divide natin siya sa 230 volts. Ang magiging labas niya is 4 ampere. Yung 4 ampere dito sa largest motor, i-add natin siya rito. 48.3 ampere plus 4 ampere. Ito yung result niya, 52.3 ampere. Yung 52.3 ampere, i-multiply pa natin yan sa 1.25%. Ito yung sa demand factor. Magiging result niya is 65.4 ampere. Sa 65.4 ampere, wala ka namang mabibiling circuit breaker na ganon. Kaya proceed tayo sa pinaka nearest na baba or taas. Ang pinaka nearest nito 65.4 ampere is 70 ampere. Ito yung pinaka main circuit breaker natin. Itong 70 amperes natin na circuit breaker, ito yung pinaka main natin, main circuit. Ang wire conductor niya na compatible dito, 22 mm squared, or mas kilala din to na D4 number 4, American wire gauge number 4 siya sa AWG. Kung sa mm squared, 22. Okay guys, basta yung dito, kung mapapansin nyo dito sa CO, itong CO kasi assuming na to na per outlet dito is 200 watts sa CO. Itong LO, assuming din natin lagi dito is 100 watts per outlet. Okay guys, yun yung baka mamaya hindi nyo pag nag-compute kayo dito bakit lumabas to. Ito naka-assuming lagi to ng CO 200 watts per outlet. Okay. Sa LO 100 watts. Okay guys. Salamat mga master sa inyong panonood. At huwag kalimutang mag-subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para sa susunod nating mga topic ay magiging updated kayo. Shout out muna tayo mga master. Si MTech ng Makati City. Shout out sa iyo dyan master. Keep safe lang lagi. Shout out na rin mga master sa mga tropa ng Hanabishi ng Quiapo, Maynila. Shout out na rin master sa mga taga Digimix Mobile Sound ng Batangas City. Shout out din mga master sa mga taga tropang IEE ng Pasig City.
Okay mga master, maraming salamat at sa susunod nating pagbablog na next topic ay tungkol sa pagme-maintain natin ng generator.